Alam mo ba na halos isa sa tatlong matatanda ay nakakaranas ng sakit sa kasukasuan at buto? Ito ay isa sa mga pinakamalaking problema sa kalusugan na kinakaharap ng maraming tao sa buong mundo, kasama na sa Pilipinas. Marami ang umiinom ng mga suplemento, gumagamit ng mga pamahid na gamot, at nagpapatingin sa doktor, ngunit kadalasan, ang tunay na sanhi ng problema ay maaaring nasa iyong kinakain. Oo, tama ang iyong narinig. Ang ating dieta ay may malaking papel sa kalusugan ng ating buto at kasukasuan. Ang ilang pagkain na akala natin ay mabuti para sa ating kalusugan ay maaaring tahimik na sumisira sa ating mga buto at kasukasuan. Sa video na ito, aalamin natin ang 5 pagkain na maaaring nagdudulot ng pinsala sa iyong skeletal system nang hindi mo namamalayan. Bago natin talakayin kung aling mga pagkain ang dapat mong bawasan o iwasan, ibahagi sa amin sa comment section kung nakakaranas ka na ba ng anumang sintomas ng sakit sa kasukasuan o osteoporosis. At huwag kalimutang isubscribe ang aming channel para sa mas marami pang mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan mula sa tibay katawan. Magsimula na tayo sa 5 pagkain na sumisira sa iyong buto at kasukasuan. Sobrang asin, ang tahimik na magnanakaw ng calcium. Ang asin ay isang pangunahing sangkap sa halos lahat ng ating pagkain. Mula sa instant noodles, processed meat, hanggang sa mga ready-to-eat na pagkain, ang sodium ay naroroon sa lahat ng dako. Ngunit alam mo ba na ang mataas na konsumo ng asin ay maaaring makapagdulot ng malaking pinsala sa iyong mga buto? Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mataas na pagkonsumo ng asin ay nagiging sanhi ng pagkawala ng calcium sa ihi. Para sa bawat 2,300 mg na asin na kinakain mo, katumbas ng isang kutsaritang asin, humigit kumulang 40 hanggang 60 mg ng calcium ang nawawala sa iyong katawan. Sa paglipas ng panahon, ang patuloy na pagkawala ng calcium ay nagdudulot ng panghihina ng mga buto at tumataas ang panganib ng osteoporosis. Ang mga pag-aaral sa Japan, kung saan tradisyonal na mataas ang konsumo ng asin, ay nagpakita na ang mga kababaihan na kumakain ng maraming maalat na pagkain ay may mas mataas na panganib na makaranas ng bali ng buto kaysa sa mga kumakain ng mas kaunting asin. Ang average na tao sa Pilipinas ay kumakain ng humigit kumulang 4,000 mg ng asin araw-araw, na halos doble sa inirerekomendang maximum na 2,300 mg. Para mabawasan ang iyong konsumo ng asin, subukan ang paggamit ng mga sariwang herbs at spices para sa lasa sa halip na asin. Maging maingat din sa mga processed food at fast food na kadalasang naglalaman ng napakalaking dami ng asin. Ang simpleng pagluluto sa bahay gamit ang sariwang sangkap ay makakatulong na mabawasan ang iyong konsumo ng asin nang hindi nasasakripisyo ang lasa. Mataas na caffeine, ang kaaway ng density ng buto. Sinong ayaw ng isang masarap na tasa ng kape sa umaga o isang malamig na soda sa hapon? Karamihan sa atin ay nakadepende sa caffeine para sa araw-araw na energy boost. Ngunit, ang labis na pag-inom ng mga inuming may caffeine ay maaaring magkaroon ng malubhang epekto sa kalusugan ng ating buto. Isang pag-aaral mula sa Osteoporosis International Journal ay naglalahad na ang pag-inom ng mahigit sa 3 tasa ng kape, humigit kumulang 300 mg ng caffeine, araw-araw ay nauugnay sa mas mababang bone mineral density, lalo na sa mga babaeng postmenopausal. Ang caffeine ay nagdudulot ng pagkawala ng calcium sa ihi at pumipigil sa tamang pagsipsip ng calcium sa bituka. Ang isang pag-aaral sa Sweden na sumubaybay sa humigit kumulang 61,000 na kababaihan sa loob ng 20 taon ay nakahanap ng direktang kaugnayan sa pagitan ng mataas na konsumo ng kape at ang panganib ng fracture. Ang mga babaeng uminom ng 4 o higit pang tasa ng kape araw-araw ay may 20% mas mataas na panganib na makaranas ng bali ng buto kumpara sa mga uminom ng mas kaunti o walang kape. Hindi lamang kape ang dapat bantayan. Ang mga energy drink, soda at tsaa ay naglalaman din
ng malaking dami ng caffeine. Subukang bawasan ang iyong konsumo ng mga inuming may caffeine at palitan ang mga ito ng tubig, mga juice na walang asukal o herbal tea. Kung hindi mo talaga maiwasan ang kape, siguraduhing uminom ka ng sapat na tubig at kumain ng mga pagkaing mayaman sa calcium para mabalanse ang epekto. Sobrang asukal ang tagapagpahina ng kolageno at bone-forming cells. Sino ang hindi mahilig sa matamis? Ang mga cake, cookies, candy, ice cream, at marami pang iba ay nakakapagpasaya sa ating panlasa. Ngunit ang kasiyahang ito ay may kapalit, ang kalusugan ng ating mga buto at kasukasuan. Ayon sa isang pag-aaral na nailathala sa Journal of Endocrinology, ang mataas na konsumo ng asukal ay pumipigil sa aktibidad ng osteoblasts, ang mga selula na responsable sa pagbuo ng buto. Bukod dito, ang asukal ay nagiging sanhi din ng inflammation sa katawan na nagpapasama sa mga kondisyon tulad ng osteoarthritis. Ang sobrang konsumo ng asukal ay nakakapagpababa din ng kalidad ng kolageno sa ating katawan. Ang kolageno ay isang mahalagang protina na nagsisilbing pantali para sa ating mga kasukasuan. Kapag naging mahina ang kolageno, nag-iiba ang istruktura ng ating cartilage na nagdudulot ng karagdagang sakit at pamamaga sa mga kasukasuan. Sa isang pag-aaral mula sa American Journal of Clinical Nutrition, nakita na ang mga taong regular na umiinom ng asukal laman ng inumin gaya ng soda ay may mas mababang bone mineral density kumpara sa mga hindi umiinom nito. Sa katunayan, ang isang 12 onsa na soft drink araw-araw ay nauugnay sa humigit kumulang na 5% pagbaba sa bone mineral density sa loob ng 5 taon. Para mabawasan ang iyong konsumo ng asukal, subukang palitan ang mga matamis na dessert ng sariwang prutas, bawasan ang pag-inom ng mga inuming may asukal, at basahin ang mga label ng produkto para malaman kung gaano karaming asukal ang nakatago sa mga pagkaing kinakain mo. Tandaan, ang asukal ay maaaring makita sa maraming pangalan: sukrose, fructose, dextrose, at marami pang iba. Labis na alkohol ang tagasira ng bone regeneration. Ang moderate na pag-inom ng alak, lalo na ang red wine, ay madalas na iniuugnay sa ilang benepisyo sa kalusugan. Gayunpaman, ang labis na pag-inom ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa iyong mga buto at kasukasuan. Batay sa isang komprehensibong pagsusuri na inilathala sa Alcohol Research Journal, ang chronic alcohol consumption ay nakakagambala sa proseso ng bone remodeling, ang natural na siklo ng pagkasira at muling pagbuo ng tissue ng buto. Ang labis na pag-inom ay pumipigil sa aktibidad ng osteoblast habang pinapataas naman ang aktibidad ng osteoclast, ang mga selula na nagdidismantle ng buto. Ang resulta, mas mahinang buto at mas mataas na panganib ng fractures. Bukod dito, ang alkohol ay pumipigil sa tamang pagsipsip ng calcium at vitamin D, dalawang kritikal na nutrients para sa malusog na buto. Ang isang pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik sa Karolinska Institute sa Sweden ay nagpakita na ang mga lalaking regular na umiinom ng alkohol ay may 230% mas mataas na panganib na makaranas ng hip fracture kumpara sa mga hindi umiinom. Ang mga taong regular na umiinom ng alkohol ay madalas ring nakakaranas ng mas mataas na antas ng inflammation sa katawan na nagpapalala sa mga kondisyon tulad ng rheumatoid arthritis at gout. Para sa mga taong may umiiral ng kondisyon sa kasukasuan, ang pag-iwas o pag-moderate ng pag-inom ng alkohol ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pagbawas ng sakit at pamamaga. Kung umiinom ka ng alkohol, subukang limitahan ito sa hindi hihigit sa isang inumin araw-araw para sa mga kababaihan at 2 para sa mga kalalakihan. O mas mabuti pa, iwasan ito ng lubusan kung posible. Sobrang protina ang hindi inaasahang banta sa buto. Ang protina ay mahalaga para sa malusog na muscles at bones. Ngunit tulad ng maraming bagay sa buhay, ang sobra ay maaaring maging problema. Ang mga high-protein diets, lalo na ang mga nakabase sa hayop na protina, ay maaaring magdulot ng acidic environment sa katawan.
Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutrition, kapag ang katawan ay nagiging masyadong acidic, ito ay gumagamit ng calcium mula sa mga buto upang i-neutralize ang acidity. Sa paglipas ng panahon, ang patuloy na pagkuha ng calcium mula sa mga buto ay maaaring magdulot ng bone loss at tumaas ang panganib ng osteoporosis. Ang isang pag-aaral na isinagawa sa Harvard University ay nagpakita na ang mga taong kumakain ng mahigit sa 75 gramo ng protina araw-araw ay may 33% mas mataas na panganib na makaranas ng forearm fracture kumpara sa mga kumakain ng mas kaunting protina. Ito ay partikular na totoo para sa mga protina na nagmumula sa red meat at processed meat products. Gayunpaman, hindi lahat ng protina ay itinuturing na pantay-pantay. Ang mga protina mula sa mga halaman tulad ng beans, lentils at tofu ay hindi kasing acidic sa katawan kumpara sa mga protina mula sa karne at dairy products. Ang isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition ay nagpakita na ang mga taong kumakain ng mas maraming plant-based protein ay may mas mababa ang panganib na makaranas ng hip fracture kumpara sa mga kumakain ng mas maraming animal protein. Para sa balansing dieta, siguraduhin kumain ng sapat na protina, humigit kumulang 0.8 gramo bawat kilo ng timbang ng katawan, ngunit huwag sobra. Subukan din na pagsamahin ang iyong mga pinagmumula ng protina, kumain ng higit pang plant-based proteins, at siguraduhing may sapat na intake ng calcium at vitamin D para suportahan ang kalusugan ng iyong buto. Ang mga buto at kasukasuan natin ay literal na foundation ng ating katawan. Kung hindi natin aalagaan ang mga ito, maaari tayong makaranas ng malubhang sakit at limitasyon sa paggalaw habang tayo ay tumatanda. Ang pag-iwas o pagbabawas ng konsumo ng 5 pagkaing ito, sobrang asin, mataas na caffeine, sobrang asukal, labis na alkohol, at sobrang protina, ay maaaring makagawa ng malaking pagkakaiba sa pangmatagalang kalusugan ng iyong skeletal system. Sa halip, pagyamanin ang iyong dieta ng mga pagkaing mayaman sa calcium, vitamin D, at magnesium tulad ng leafy greens, salmon, sardines, dairy products, at nuts. Regular na ehersisyo, lalo na ang weight-bearing exercises tulad ng paglalakad, pagtakbo, at resistance training ay nakakatulong din sa pagpapatibay ng iyong mga buto. Anong mga hakbang ang ginagawa mo para pangalagaan ang iyong mga buto at kasukasuan? Ibahagi sa amin sa comment section. At huwag kalimutang i-like at i-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa kalusugan mula sa Tibay Katawan.